Napakaraming nagtatanong nito ng mga kapwa natin OFW na paano daw kapag mag-exit na or mag-for good na sa Pilipinas, required pa din daw ba mag-register sa e-travel? Ang sagot guys, any purpose of travel pa uwi sa Pilipinas or papunta sa bansa natin ay required mag-register sa e-travel arrival card 3 days bago ang flight nyo. So, ang sagot guys, kahit for good ka na sa Pilipinas, ay required kayo mag-register sa e-travel. At sa mga hindi marunong mag-register sa e-travel arrival card, eto guys, meron akong video tutorial na idudugtong ko na lang sa video na ito. Dahil nga inilunsad ng DMW, Bureau of Customs, DICT, kasama ang Bureau of Immigration ang bagong e-travel system or New Enhanced e-Travel System kung saan makikita nyo na ang inyong UEC kapag nag-register kayo sa e-travel. At dahil dyan, napakarami nag-request na gawan ko daw ng video tutorial ang bagong Enhanced e-Travel System para magkaroon sila ng idea. Nauna ko na nga nagawa ng video tutorial ang New Enhanced e-Travel Departure Card Registration at ngayon naman ay e-Travel Arrival Card pauwi sa Pilipinas naman ang ituturo ko sa inyo. At para makapag-register na kayo sa inyong e-travel arrival card pauwi sa Pilipinas, ay kailangan nyo pumunta sa e-travel website na e-travel.gov.ph. Pwede nga kayo mag-register through eGov app. Pero sa e-travel website ang ituturo ko sa inyo. At ang pag-register sa e-travel arrival card man or e-travel departure card ay 3 days bago ang flight nyo pauwi man sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Kahit anong araw guys, basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo. After nyo mapasok yung website, ay eto yung lalabas. I-click nyo yung sign in. At dito guys, sa may mga account na, ay kailangan nyo na lang mag-login. Pero sa mga wala pa, dahil ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng account. Dito tayo sa create account sa mga wala pang account sa e-travel. And after nyo maklik yung create account, ay lalabas ito. Ilalagay nyo ngayon ang email address na gagamitin nyo sa paggawa ng account nyo sa e-travel. At kapag naman already taken ang lumabas, ay kailangan nyo lang gumamit ng ibang email address. And after that, click continue. At after nyo maklik yung continue, ay eto yung lalabas. Kailangan nyo puntahan yung email address nyo dahil doon sinend ng e-travel yung one-time PIN or OTP. Pero napakarami nagkakaproblema dito guys dahil kapag pinupuntahan daw nila ang kanilang email address ay nawawala or bumabalik sa una. Ang gagawin nyo lang guys para hindi mawala ay i-click nyo na sa taas sa gilid yung tab. At after nyo yan mapindot ay eto yung lalabas. So puntahan nyo na ang inyong email address at hindi yan mawawala. So after nyo makuha ang inyong OTP sa inyong email address ay ilagay nyo na sa inyong e-travel registration. And after that, click continue. At lalabas ito. Kailangan nyo nang gumawa ng sarili nyong password. Ang password guys sa e-travel na kailangan nyo gawin ay dapat may big letter, small letter, at number para makapag-proceed. And after that, click continue. After nyo maklik yung continue ay lalabas ito. Onboarding personal information. Kailangan nyo na ngayon guys ilagay ang picture nyo. Dati ay inalis na ang picture pero ngayon ay nire-record ulit at kapag hindi nyo yan nilagyan ay hindi kayo makakapag-proceed. So pwede nyo lagyan guys ng photo sa cellphone nyo o kaya naman mag-take selfie kayo. Sa pagkakataong ito guys ay ginawan ko ng account yung dummy photo or stock photo or passport na nakalagay sa Google. Hindi na kasi pwedeng gamitin ang pangalan ko sa paggawa ng panibagong account sa e-travel dahil meron na akong account. After nyo malagay ang inyong photo, kailangan nyo nang ilagay ang inyong pangalan, kasarian, mobile number, citizenship, at country of birth. Diyan sa suffix guys, sa mga wala namang suffix or yung dugtong sa pangalan, ay iwanan nyo lang yang naka-blank. Sa mobile number naman, kung wala kayong Philippine number, ay pwede nyo gamitin ang number nyo sa abroad. I-click nyo lang yung flag sa gilid para mabago. Pero kung wala rin kayong mobile number sa abroad, ay pwede nyo rin gamitin ang number ng kamag-anak nyo sa Pilipinas. Dahil ang importante dito ay makapag-proceed kayo. Tapos guys, ilalagay nyo ngayon ang inyong passport issued country. Meaning nito kung saan in-issue ang passport nyo. For example, dito sa Philippine Consulate, Dubai, ilalagay nyo ay United Arab Emirates sa passport issued country.
Pero kung sa Pilipinas nyo nakuha ang passport nyo, ay ilalagay nyo ay Philippines. At ang passport issued date. At dito naman sa baba ay ilalagay nyo ang category ng inyong occupation or ng inyong trabaho. And after that, click next. Andito na tayo sa permanent country of residence. Ang ilalagay nyo ay Philippines. Pero kung permanent residence na kayo sa ibang bansa, ay yung address nyo sa ibang bansa ang ilalagay nyo. Dahil ilalagay nyo naman mamaya ang destination upon arrival nyo sa Pilipinas. At ilalagay nyo na ngayon ang inyong province, municipality, barangay, at ang inyong house number. Kung wala naman kayong house number, ilagay nyo lang ay 000. At dyan naman sa address line 2, iwanan nyo lang yung naka-blank. And after that, click next. At lalabas ito, onboarding summary. I-review nyo lang at kapag okay naman, scroll nyo, click submit. At eto na ang lalabas. Dahil nga pauwi tayo sa Pilipinas, ang pipili nyo dyan is arrival entering the Philippines. And after that, click continue. Andito na tayo ngayon sa new travel declaration. At dito sa purpose of travel, ang pipili nyo dyan is OFW. Kapag uuwi man kayo sa Pilipinas or babalik sa ibang bansa, ay OFW ang pipiliin nyo sa purpose of travel kung isa kayong OFW. At sa mga nagtatanong kung lalabas din daw ba ang UEC information kapag e-travel arrival card registration, ang sagot ay hindi dahil sa e-travel departure card lang yon. Dahil ang UEC ay ginagamit pabalik sa ibang bansa, hindi pa uwi sa Pilipinas. Traveler type, aircraft passenger. At ilalagay nyo ngayon ang yung name of airlines or ang eroplano na sasakyan nyo pa uwi sa Pilipinas. At ang inyong flight number. Again guys, hindi dito kasama ang domestic flight kahit sa ibang bansa. For example, magagaling kayo sa ibang lugar sa Saudi Arabia papunta sa Jeddah. From Jeddah pa uwi sa Pilipinas. So, ang ilalagay niyong eroplano guys is yung magagaling sa Jeddah na magdadala sa inyo sa Pilipinas. Take note pala sa may mga connecting flight dito sa Dubai, United Arab Emirates or Abu Dhabi, United Arab Emirates dahil nagkakamali sila or nalilito sila. Dahil ang nilalagay nila sa country of transit ay Abu Dhabi, United Arab Emirates or Dubai, United Arab Emirates. Kaya hindi sila makapag-proceed guys dahil ang country dito ay United Arab Emirates lang, hindi kasamang Dubai at Abu Dhabi. Inuulit natin na ang bansa dito ay United Arab Emirates. At dito naman sa country of origin ay ilalagay nyo kung saan bansa kayo nagtatrabaho or original na manggagaling. At dito naman sa airport of origin, kung saang airport kayo original ding manggagaling. For example, Dubai Airport. At dito naman sa date of departure is ito yung flight nyo pa uwi sa Pilipinas galing sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho na makikita nyo sa inyong ticket. Sa may mga connecting flight naman ay i-click nyo yung box. Tapos ilalagay nyo ang country of transit or yung bansa na dadaanan nyo. At ang airport of transit. Yung airport na dadaanan nyo sa ibang bansa na makikita nyo yung pangalan ng airport sa inyong ticket. At yung date of transit. Pero kung wala naman kayong connecting flight ay huwag nyong i-click yung box. At dito naman sa airport of destination ay ilalagay nyo yung airport na lalapagan nyo sa Pilipinas. For example, Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. At yung date of arrival or yung date ng lapag nyo sa Pilipinas. At dito naman sa destination upon arrival nyo sa Pilipinas, i-click nyo yung residence. At kung pareho lang naman ang address nyo sa permanent country of residence, ay i-click nyo yung same as permanent country of residence at automatic nang lalabas yan dyan. And after that, click next. At lalabas na ito, health declaration. Dito naman sa country visited in last 30 days, kung wala naman ay iwanan nyo lang yung naka-blank. At dito naman sa baba, kung hindi naman kayo nagkasakit in past 30 days, i-click nyo lang yung dalawang no, and after that, click next. At lalabas na itong customs declaration. Nagawan ko na nga ito guys ng video. So kung wala naman kayong dalang mamahalin na nakalagay sa inyong bag, or mga alahas, relo, mamahaling bag, or bote ng wine, o kaya naman cellphone na nakabox pa, o kaya naman mga pambentang gamit or items, at pera na hindi lalampas sa 50,000 peso at foreign currency na hindi lalampas sa 10,000 US dollar ay hindi nyo kailangan mag-declare sa customs declaration. I-click nyo lang yang no. Pero
Kung may mga dala kayo ng lahat ng nabanggit ko, ay required kayong mag-declare. Ngunit kung mga chocolate lang ang laman ng inyong bagahe at wala nang ibang mamahalin pa, ay hindi nyo kailangan mag-declare. Sa mga alahas naman, lahat ng suot-suot yung alahas, kagaya nito at gaya nito, ay hindi nyo yan kailangan i-declare guys, dahil lahat ng suot-suot nyo sa inyong katawan ay hindi na kailangang i-declare. At dito na tayo sa accompanied family member. Kung wala naman kayong kasama, ay iwanan nyo lang yan naka-zero. At dyan naman sa luggage, kung check-in, 2 piraso mostly ang dala natin. At sa hand carry ay 1 piraso. At dito naman, first time visiting in Philippines, click no. And after that, click next. At lalabas ito. Pirmahan nyo lang gamit ang daliri nyo. And after that, click next. At dito naman sa family member, kung wala naman kayong kasama, click next. At dito naman sa you're not traveling with a companion, click yes. Basta guys, lahat ng impormasyon na lalabas ay basahin nyo lang dahil napakadali lang naman mag-register. Basta basahin nyo at intindihin nyo. And after nyo maklik yung yes, ay lalabas na ito. New Travel Declaration Summary. I-scroll nyo lang at i-click nyo yung submit. At eto na guys, lalabas na congratulations. At eto na ang inyong e-travel arrival card, QR code, at ready to go na kayo. Dito naman, napakarami nalilito at nag-aalala. Dahil without baggage declaration daw ang nakalagay. Samantala, naglagay sila ng 2-piece luggage nung nag-fill out sila sa e-travel. Ang sagot guys, kung wala naman kayong dineclare na mga mamahaling bagay na laman ng inyong maleta, kahit nilagay nyo ang 2-piece luggage, ay wala talagang declaration or without baggage declaration ang lalabas dyan. Dahil nga, ang baggage declaration is yung mamamahaling gamit na laman ng inyong maleta na i-declare nyo. Pero kung wala namang i-declare, ay without declaration talaga ang nakalagay dyan. Dahil hindi naman niya binibilang kung ilang maleta ang dala nyo. Dahil ang baggage declaration is yung mamamahaling gamit na laman ng maleta nyo. Hindi kung ilang maleta ang dala-dala nyo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.